Illegal recruitment din ang di pagre-report ng status of employment, remittance, pagkawala sa trabaho, at mga departure ng mga seaman patungo sa kanyang barko. Mga batas para sa marino. Dahil pinasok natin ang propesyong ito, marapat lang na alamin natin ang mga batas na may kinalaman sa ating trabaho, lalo na kung kapaki-pakinabang sa atin ang mga ito. Kabilang narito ang mga regulasyon na sadyang ginawa para sa atin at sa iba pang OFWs. Isa na rito ang Republic Act No. 10022, ang susog sa Republika Act No. 8042, o ang Migrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995. Pangunahing layunin ng RA 10022 na proteksyonan tayong mga marino laban sa illegal recruitment. Ayon sa Rule 3, Section 3, 4 at 5 ng Implementing Rules and Regulations ng batas na ito, dapat tayong payagan ng Estado na makapagtrabaho sa mga ahensya at prinsipal na tumutupad sa standards at conditions na nasa nakatakda sa ating kontrata. Sa ilalim naman ng Rule 4, Section 1, itinuturing na bahagi ng illegal recruitment ang paghingi ng anumang halaga na higit sa itinakda ng Secretary of Labor. Illegal recruitment din ang di pagre-report ng status of employment, remittance, pagkawala sa trabaho, at mga departure ng mga seaman patungo sa kanyang barko. Itinuturing ding illegal ang paghikayat sa isang marino na nakapirma na sa kontrata sa isang kumpanya paglipat sa ibang kumpanya. Bawal din palitan o baguhin ang kontrata ng ating pinirmahan at ang pagkakait o pagbabago ng opisina ng ating visa at passport at iba pang travel documents bago umalis hanggang hindi tayo naglalagay o nagbibigay ng pera. Ituturing din na illegal recruitment ang hindi pagpapasakay sa marino ng walang matibay na dahilan. Nakasaad naman sa Rule 4, Section 3 na bawal din ang pagpapautang ng opisina sa marino na mahigit 8% interest bawat taon. Bawal din ang agency na pumili kung saan o kanino dapat tayo uutang. Hindi rin maaaring pumili ang opisina kung saan training center tayo magte-training maliban kung sagot ng opisina ang training fee. Hindi rin pwedeng ipasa ng employer o iawa sa sweldo ng marino ang insurance na kukunin ito para sa atin. Ang lalabag sa mga ito ay tuturing na kriminal na maaaring makulong ng 12 hanggang 20 taon at magmumulta ng 1 milyon hanggang 2 milyon. Kasama sa pananagutan ang prinsipal at mga opisyal ng ahensya ayon sa Section 4 at 5. Sinasabi sa Rule 4, Section 1 at 2, tutulong ang POEA sa atin kung nabiktima tayo ng illegal recruitment sa pamamagitan ng pagbibigay ng legal advice at paghahanda ng mga dokumento. Maaari ring magbigay sa atin ng abogado ang POEA para tumulong sa pag-usig sa illegal recruiter. Kaugnay ng money claims, sinasabi sa Rule 7, Section 1, dapat magdesisyon ang labor arbiter ng National Labor Relations Commission sa kasong inihain natin sa loob ng 90 araw o 3 buwan. Kung magkakaayos naman tayo at ang ating employer, dapat ibigay ang ating money claims sa loob ng 30 araw matapos aprubahan ng pamahalaan ng ating areglo, maliban kung may iba tayong kasunduan. Kung hindi makatupad ang ating prinsipal, hindi na ito papayagan ng POEA na kumuha ng mga Filipinong marino. Sa ilalim ng Rule 9, Section 1, tungkulin ng Legal Assistant for Migrant Workers Affairs ng Department of Foreign Affairs na magbigay ng legal assistance sa atin
kung tayo'y nagkakaso sa ibang bansa. Nakatakda sa Section 3 na lilikha ng Legal Assistance Fund na pagkukunan ng pambayad sa abogado natin, pampiyansa at iba pang gastos sa korte habang nililitis ang kaso. Gayon din sa Rule 10, Section 5, lilikha rin ng Foreign Employers Guarantee Fund na pagkukunan ng ating money claims kung hindi nakatutupad ang prinsipal sa mga obligasyon nito ayon sa kontrata. Magtatayo ng Migrant Workers and Other Overseas Filipino Resource Center malapit sa mga embahada ng Pilipinas sa ibang bansa na magkakaloob ng welfare assistance, counseling, tulong na legal sa mga nangangailangang OFWs, kabilang na tayong marino. Kung may reklamo tayo, sinasabi sa Section 7 at 8 na maaari tayong magsampa ng reklamo laban sa ating employer sa POEA Adjudication Office. Papel naman ng OWA ang patuloy na pagkakaloob ng welfare program para sa mga marino at tutulong din ito maging sa pagpapatupad ng contractual obligation ng employer. Ipinag-uutos din ng RA 10022 ang paglikha ng Labor Department ng National Reintegration Center for OFWs na magpapatupad ng programa at proyektong pangkabuhayan, pagnenegosyo, pag-iimpok at pamumuhunan at financial literacy sa mga umuuwing marino o mga nais nang magretiro. Inililinaw sa Rule 13 Section 1 na pangunahing sagutin ng employer ang repatriation ng marino, pati ng labi kung ito'y nasawi, at mga personal na gamit. Kung hindi magagawa ito ng prinsipal, sususpindihin ng POEA at aabunuhan muna ng OWA ang gastos. Magpapatuloy ang suspension nito habang hindi pa naibabalik ng employer ang inabono ng OWA. Dagdag pa sa Rule 15 Section 2, magtatayo ng pamalaan ng Loan Guarantee Fund para tugunan ang pangangailangang pinansyal ng mga paalis na marino para hindi tayo masamantala ng ahensya. Nakasaad naman ang compulsory insurance coverage ng mga marino sa Rule 16. Ayon sa Section 2 nito, kasama sa coverage ng insurance ang accidental death, natural death, permanent total disability at iba pa. Marami sa atin hindi na pakikinabangan ito dahil mas malaki pang insurance na galing sa mga employer. Sa kaso naman sa NLRC, kapag may pinansyal na desisyon na ito na nagkakaloob ng money claim sa marino, agad na aabisuhin ng ahensyang insurance provider. Kapag hindi nakabayad agad ang provider, aabunuhan ng ahensyang money claims ayon sa Section 10. Kailangan magbigay ang claims sa loob ng 30 araw. Kapag hindi ito nabayaran ng opisina, magagarnish ang pondo ng ahensya at pati performance bond nito ay maaaring gamitin pambayad sa claims natin, sabi ng Section 10, para matiyak na mababayaran ang marino. Panguli, sabi sa Rule 17, Section 4, hindi dapat magtaas ang mga ahensya ng pamahalaan ng service fees na sinisingil sa mga marino. At ang iba pang bayarin o gastos pati na administrative cost kaugnay ng pagre-recruit sa marino ay sagot dapat ng employer. Exempted din tayo sa pagbabayad ng travel tax at airport fee. Pati na ang ating remittance. Hindi dapat pinapatawan ng documentary stamp tax. Sa Section 5, magbibigay ang Philippine Charity Sweepstakes Office ng 150 million pesos para sa Congressional Migrant Workers Scholarship Fund na tutustos sa pag-aaral ng sinuman sa atin o sa isa
sa anak natin na interesadong mag-aral ng science and technology courses. Pangangasiwaan ng OWA ang pondong ito. Marahil nagulat ang ilan sa atin na ganito pala karaming benepisyo dapat nating tamasahin bilang marino. May mga hindi napapatupad sa mga ito, hindi dahil sa ayaw tuparin ng pamahalaan, kundi hindi pa ito handa. Magkakatulong kung kasama tayo sa pagsusulong ng mga probisyong ito, total para naman sa atin ito.